Kumusta po sa lahat? Ako po ulit si Jepok. Isa po akong ref and aircon technician. Ngayon po ang tatalakayin po natin ay kung totoo nga ba o kailangan ba talaga natin mag-antay ng 3 to 10 minutes bago natin isaksak ulit ang ating mga ref. So, totoo nga ba na nakaka-apekto ito sa compressor? Totoo nga ba na masisira ang compressor pagka isinaksak agad natin? O limbawa, nag-brown out. Tapos kailangan natin daw hugutin muna. Tapos tsaka natin saksak pag medyo matagal naman may ilaw. So ngayon ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit kailangan natin gawin itong mga ito at kung totoo nga ba ito. So samahan niyo po ako. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel natin, make subscribe po at make share at like. Maraming salamat po. So ito po ang bago nating video tungkol po sa refrigerator na kailangan nga ba talaga na mag-antay ng 3 to 10 minutes bago ito isaksak ulit pagkahugot. O kaya pagka nag-brown out, kailangan ba talaga ditong hugutin pa. So makaka-apekto nga ba ito? So ngayon, para maintindihan po natin, meron po tayo ditong compressor ng ref. Yan, kung mapapansin po natin, luma na po ito. Actually, galing po ito sa isa kong customer na pinagpalitan na daw po ito ng ref niya. So, ibinigay niya na sa akin ito. Running siya pero nag-compression testing ako. Medyo mahina na ang compression niya. So, loose compression na siya. Pero ngayon, naisip ko na pwede ko itong magamit para sa tutorial at makapagbahagi sa inyo ng iba pang mga kaalaman. So, okay. Ito, ang refrigerant pa nito ay R12. So, ito po ay phase out na. Yung refrigerant natin R12. So talagang matagal na ito. Ang tatak po nito ay Matsushita. So ito po. Yan, yung relay po na ito, hindi po talaga yan para dyan. Yan, pero gagawin ko lang po siyang example. So yung relay po, ito po iyon. Ito po yung OLP o yung overload protector. Meron po tayong ginawang video dito tungkol sa overload protector. Pero pang aircon po iyon. Pinakita ko po yung loob ng overload protector at kung paano siya gumagana. So, ulitin ko lang po sa mga hindi pa nakapanood ng video ko na yon. So, parehas lang naman ng sa ref at saka dun sa aircon. So, kaya siya overload protector. Pagka po nag-high ampere o nag-overload o pag sobrang init din ng ating compressor, ay ito pong unang mag-trip. Imbis na masira po itong compressor natin. Pero remind ko lang po, ang ating pong mga compressor ay, yung iba po ay, ayan po, may nakasulat na, thermally protected. So, ibig sabihin po nito ay meron din po siyang overload protector sa loob na nakatanim. Yun. So, okay. Yun. Dito naman po sa relay, alam naman po natin na ito pong relay ay tumutulong sa pag-start sa ating compressor. So, pagka po sira ang relay, ay hindi po mag-i-start ang ating compressor. So, tingnan natin. Gawin natin ngayon, paandarin na muna natin ang ating compressor. At huwag tayong mag-antay at i-on at off natin kaagad. Ang gagawin po natin, papaandarin natin siya ng at least mga 2 minutes po siguro. So, okay na po siguro yun. Tapos, ipapatayin po natin siya at bubuksan ulit. Tingnan natin kung ano pong mangyayari. So, meron po tayo ditong clamp meter. Ito po yung gagamitin natin. So, para makita lang natin yung amperahe at kung malaman natin na umaandar siya, kung nag-function siya na maayos, yun. Okay. So, ito yung saksakan natin. Kita kaya ito sa camera. So, konting experiment lang po para makita natin kung pwede ba na hindi na tayo mag-antay ng 3 to 10 minutes. Yan. Huwag nyo na lang pong pansinin itong nasa gilid. At ito po kasi yung mga ano ko po, customer yan. So, balik tayo dito. Yan, ito po yung saksakan ko. So, may pindutan naman ito. So, may on-off. Yan, okay. So, start po tayo. Kapit tayo ng clamp meter. On. Ayan. So, nakauna po siya. Ang amperahe natin ngayon ay 0.60. So, medyo mababa. So, ibig sabihin po nito kasi wala naman pong load o wala namang refrigerant at hindi naman po nakakabit ang ating compressor
sa tubo ng ating ref. At wala naman pong tatanggalin na init doon sa ating ref. So, kumbaga, free flow lang yung ating hangin ngayon ang pumupunta rito sa ating compressor. So, yan. Tapos, tingnan natin kung tataas ba siya. Ayan. Halimbawa, may restriction o may metering device. Yung ating capillary tube. Yan. So, medyo pinapasingan ko lang siya ng konti. Yan. Pinipigilan ko. Yan, tumataas ang amperahe. Okay. Okay, ayan. So, hindi ko na binidyo pero mga nasa 2 minutes na po. So, ang gagawin natin, hugutin ko po itong saksakan. Yan, papakita ko na lang sa video. Hindi ko na gagamitin yung pindutan. So, hugutin ko, tapos sasaksak ulit. Tignan po natin yung amperahe. At naririnig nyo po yung wheezing sound. Yan. Tingnan natin kung aandar pa rin yung compressor pagka hinugot at saksak natin siya kagad. Okay? Tingnan po natin. Amperahe at pakinggan natin siya. Game. Uy. Ayaw mag-start. At umuugong lang siya. Ayaw mag-start. High ampere po. Ayan. Sumataas yung amperahe. So yan, hindi po umandar yung ating compressor at nag-trip na po yung ating overload protector. So, bakit nga ba hindi siya nag-start? At sobrang taas ng amperahe. Kung makikita po natin, nag-iinit na rin siya. Yan. So, ito po yung ating thermometer. Yan, may laser siya. Tingnan natin kung gaano kainit yung overload protector. Ayan, medyo lumamig na siya. So, nasa 77 degrees Celsius. Kita ba sa camera? Ayun. Kanina mainit na mainit talaga. Yung compressor natin. Yung compressor hindi pa naman din gaano. Pero imagine natin paano kung paulit-ulit na mangyari yun. So, possible na mag-trip to. Baka masira yung ating overload protector. At susunod na masira is itong relay. At baka yung compressor natin maapektuhan na rin. So, yun. So, hindi siya nag-start. So, okay, ngayon, papakita ko sa inyo kung bakit nga ba. So, kung ba't hindi siya nag-start. Ngayon, papakita ko po sa inyo kung anong nasa loob ng relay. Okay, ito po yung relay natin. So, tanggalin natin. Yan. Tapos, tanggalin din muna natin to overload protector. Yan. Tapos, papakita ko sa inyo ngayon kung ano nasa loob ng relay. So, itong relay, yan, meron siyang dalawang clip doon sa gilid. Yan, ito po. Nagbablur yung camera ko. Ayun. At saka ito. Yan. So, titingnan natin ngayon kung ano bang nasa loob nito at kung paano siya gumagana. Okay, so ngayon baklasin po natin itong relay natin. So, actually nabaklas ko na to. Yan. Tutungkabin lang natin tong pinaka ano niya. Yan. So, ayun nung nasa loob. So, okay. So, ganun lang po pala kasimple yung nasa loob, ano? Yan. So, dito yung sa run winding natin. Tapos, dumaan lang siya dito sa pinaka ceramic material na to. So, tapos, magkakaroon ng resistance dyan. Dadaloy dito. Yan. Yan, okay. Para mas madali pong maintindihan, gumawa ko dito ng konting
Yan yung sinulat ko. Yan. So, ito pong relay na to. Ito po yung mga kadalasang gamit na ngayon. So, ito po yung tawag sa kanya. Relay na PTC type. So, yun yung pang refrigerator. So, ano nga po bang ibig sabihin ng PTC? Yan. PTC, ibig sabihin po is Positive Temperature Coefficient. So, ibig sabihin lang naman po nun, nakadepende po yung resistance niya doon sa temperature. So, positive, ibig sabihin, mataas. Pag negative, yung malamig o yung mababa. So, okay. Pagka, ang use po nitong nasa gitna na to, ano nga po ba itong nasa gitna? Yan. Ito. Yan. Actually, pwede po natin tanggalin to. Yan. Nagba-blurred. Yan. Yan. Ito po ay ceramic material na nagsiserve as thermistor. Para sa akin, parang pwede na siyang i-consider as thermistor eh. Kasi, nagre-resist siya. So, ang thermistor kasi, pinaghalong thermal and resistor. Yan. So, dahil nga nakasalalay ito sa temperature, pwede siyang consider as thermistor. Pero yun nga po, ceramic material siya. Yan. Na nag-increase ng resistance pagka nag-init. Yan. From current passing. So, pagka dinaanan po ito ng kuryente, syempre may amperahe. Yan. May init na mabubuo dito. Tataas yung resistance. Hanggang sa hindi na makadaloy dito yung kuryente doon sa starting winding natin. Yan. Kailangan lang naman po natin yung starting winding. Kaya siya tinawag na starting winding. Yan. Dahil pang start lang siya. So, hindi siya kailangan na laging may supply. Okay. So, balik natin to. So, para makita natin na talaga bang nag-vary yung resistance niya pagka uminit, tingnan po natin yung resistance niya ng ganito nang hindi pa mainit. At pagka bagong gamit siya habang nakasaksak sa ref. Okay. So, ngayon ito po siya. So, tingnan natin yung resistance. Okay, so ngayon, tingnan po natin yung resistance. Yan, ito na po yung ating tester. Tingnan natin muna yung test probe kung okay yung pagkakabit. So, okay. Tingnan natin ngayon yung resistance nito. Ngayon, bali, yan, halos ambient temp siya. Medyo mataas lang kasi nga ginamit natin. And so, 34.8 degrees Celsius. And so, tingnan natin yung resistance niya. Kita ba? So, 21.50. 21.50. So, tingnan natin siya ulit. Pagkatapos natin siyang saksak. Kung tataas nga ba yung resistance. Okay, so, yan. Ito, tingnan natin dito ulit sa drawing ko. Yan, so, ganito lang naman yung pwesto niya. So, tatlo po yung terminal ng compressor natin. So, ito yung nasa taas. Yan yung common. Yan. So, ito yung overload protector. Dito. Tapos, ito. Dito. Ayan.
Okay. So, ito yung sa run winding. Ito yung sa start. So, nakuha ko lang po ito dahil chinek ko na po yung terminal resistance ng compressor natin. Okay, tingnan natin ngayon. So, ngayon, papaandarin na po natin yung compressor. Tapos, titingnan po natin kung tataas nga ba yung resistance nung relay natin. From run to start, tingnan natin kung tataas yung resistance niya. Ibig sabihin po nun, matatanggal na yung connection nung line 2 natin dun sa start winding. Okay. Yan. So, ito yung temperature niya ngayon. So, dito na lang ako sa may bakal mag-ano kasi dito sa plastic. Hindi natin gano'n mukha yung temperature. Okay, so panda rin natin. Yan, umaandar na siya. So, ngayon, 35.6.7 yan. 36. So, tumataas na yung umiinit na siya. Dahil sa current flow. Yan. So, tingnan natin kung tataas yung resistance niya. $37 na. Parang may lagnat na. Tama ba? 21.50 yung resistance kanina po, no? So, tingnan natin kung tataas yung resistance niya. So, dito malalaman natin kung ano ba nangyayari sa loob ng relay. Kung bakit kailangan magpantay ng 3 to 10 minutes. So, 40 na. Umiinit na. 40. Nag-41 na. Medyo gumagalaw yung kamay ko yan. 41.2. Antay pa tayo. Yan, kinat ko yung video. Pero almost siguro mga 3 minutes na running to. Yan, nasa 50 degrees Celsius na siya. So, umiinit pa. Yan, 51. So, painitin pa natin ng konti para talaga makita natin kung magbabago yung resistance niya. So, 53 na siya. Umiinit pa. Yan. Parang medyo nagstay na siya rito. Sa 53. Yan. Siguro pwede natin tingnan yung resistance kung nagbago na. 21.50 kanina. So, tingnan natin kung ilan yung resistance ngayon. So, mabilis lang. Hugutin ko tapos tingnan kagad natin yung resistance. So, pinatagal ko pa po ng mga almost 2 minutes siguro. And ngayon, yung temperature niya is 58.3. Yan. Naglalaro siya sa 57 to 58. Yan. Okay, so tingnan natin yung resistance. Isang mabilis. So, ito. Dito tayo titingin. Hugutin ko. Tanggalin ko kagad sa terminal. Game. Okay. So, hugutin na natin kagad to. Ayan. Ramdam ko kahit may gloves, medyo mainit siya. So, tingnan natin yung resistance. Ayun, bumababa kagad. Pero, ayun, nagsimula siya sa kilo ohms. Yan, kilo ohms po yan. Pero ang bilis niyang bumaba. Pero kilo ohms pa rin. So, alos parang cut na talaga yung linya niya dun sa starting winding.
Yan, so mababa pa siya. So kanina nung normal ambient temp nitong relay nasa 21.50. So 35, kung hindi ako nagkakamali, 35 degrees Celsius po yata yun, ano? Yan, tapos nasa 21.50 yung ohms natin. So ngayon, umabot siya ng kilo ohms, so sobrang taas. So nagbago nga po talaga yung resistance nung uminit na yung ceramic material doon sa loob ng relay natin. Ayan. So bumalik na siya sa 21. Bumalik na siya sa 21. Pero ngayon, ang ibig mo sabihin, pinandar natin yung compressor ng almost siguro mga 5 minutes lang siguro yon. Tapos, uminit na to. So, syempre, wala pa po yung cover nito. Yan, may cover pa po yan dyan. At saka, paano kung talagang hindi natin ninuhugot yung ating ref. Ibig sabihin talagang mas mainit na yung relay nun. So, wala na talaga, cut na talaga yung linya dito sa loob. So, binuksan po natin, ano, ito may isa pang example yan, para hindi na magbabaklas. So, ibig sabihin nun, kumbaga, parang tinanggal mo po ito. Itong ceramic material sa gitna. Yan, parang naging ganyan na siya. So, wala na siyang connection dun sa starting winding. So, hindi talaga mag-start yung compressor. Yan, tapos pagka lumamig siya, tsaka siya ngayon magkakaroon ng resistance na kailangan niya. Yan. Parang ganun lang yung ibig sabihin. Yan, ito po kasing ceramic material na to, kailangan niya ng 3 to 10 minutes talaga bago siya mag-cool down. Yan, kaya talagang kailangan mag-antay muna. Dahil ganun nga, hindi siya mag-i-start. At once na hindi siya nag-start, mag-iinit yung compressor natin. Hanggang sa magtitrip itong overload protector. So, paulit-ulit na ganun ang mangyayari. Dahil nga mainit siya. Yan. Then possible, baka masunog din ang ating compressor. Okay. Yan, balik tayo dito sa drawing. Yun nga, so parang cut na talaga to. Hindi siya makapag-start. Yan. So, ganun po ang mangyayari kapag hindi po tayo nag-antay ng 3 to 10 minutes. So, talagang hindi mag-i-start at baka masunog ang ating compressor. So, doon naman sa isang tanong kung kailangan ba talagang hugutin siya pagka nag-brown out? Yes. Actually, lahat po ng appliances maganda hinuhugot pagka nag-brown out. Kasi, may mga cases na pagbalik ng kuryente, isang mabilis na voltahe yon, yung ibang mga appliances hindi kinakaya. Minsan yung mga board ng mga inverter boards bumibigay. So maganda talaga na hinuhugot. Yan, dito naman sa case nito, magandang hinuhugot kasi merong mga brownout minsan na hindi natin alam na mamamatay lang saglit, mga after 30 seconds o 1 minute, magkakaroon kagad. So maganda, mahugot kagad yung mga appliances pagka nag-brownout. So sana po may natutunan kayo. May na-share ako sa inyo at salamat po. God bless. Ingat po sa lahat.